French Riviera ay hindi kayang bayaran kahit na ng mga Europeo at madalas na ang mga emigrante sa Nice at Monaco ay may malalaking hamon. Ngayon, ipapakita ko kung paano namumuhay ang emigrante mula sa dating Soviet, nagre-relax at refugee. Palaging maraming Russian-speaking na tao sa Riviera pero ngayon sa mga nakaraang taon, lalo pang dumami ito, sinusubukan naming mabuhay sa mundo ng Pransya at Europa. Alamin natin kung magkano ang ginagastos ng mga tao sa buhay at ano ang kinakain nila paminsan. Lahat kung ay maayos. за 30 евро. Ngayon, titingnan din natin ang mga option kung paano makakuha ng pera at gaano katagal bago mabayaran ng isang mortgage sa France. Ilang taon na ito sa atin? 20. 50% na doon ng deposito ay di binalik. Pagtitipid ng tubig, walang ulan kaunti. Multa polish na 1,500 €. Gayunpaman, alamin natin kung paano nag-i-enjoy ang mga bata dito at kung gusto ba nilang bumalik sa Russia. Masaya sila, naliligo, nagugustuhan at nag-i-enjoy. Hindi nagtatanong si Peter. Tanungin din natin kung mahirap isama sa lipunang Pranses. Sila ay mga nasyonalista, parang ganun. Gusto lang nila ang kanilang Pransya at wala nang iba. May isang tao na sinundan ako dito gamit ang bandila. Sa gabi, pupunta akong tumingin sa mga prostitute. Bigyan mo kami ng iyong kwento habang naglalakad kami sa brothel. At tatanungin ko ano ang pinagdaraanan ng ating mga disenteng babae dito. Namatay na kami dito sa bola na ito. Mula sa sexual na tensyon. Sige, pangako, aalamin ko. Pagkatapos, tatanungin ng mga lalaki kung posible bang makilala ang lokal na babae kahit hindi marunong Pranses. Nakipagkilala ka na ba sa mga Pranses na babae? Nakipagkilala ako. At ano na ang hindi nagugustuhan ng ating mga babae sa mga Pranses? Kapag iniimbitahan ka, lalaki ang bayad. Sobrang bakla, ang galing nyo. Iyon ay mas malinaw na makipagtulungan sa mga Europeo at mga relasyon at pakikipagkaibigan sa mga nagsasalita ng Ruso. Pakikipag-ugnayan sa mga Europeo. Marami pang interesting na mangyayari. Kaya mag-subscribe ka sa YouTube at Instagram. Nagtapos ako sa nakaraang video tungkol sa Anisia na nagkwento sa Belarusian na pumunta sa Nice at nawala lahat. Kung hindi mo pa napanood ang video na ito, mas mabuti pang buksan mo na. Una, makikita mo siya sa link sa description pero sa Côte d'Azur talagang may mga iba't ibang himala at kahit mga kwentong parang fairy tale. Umalis si Asha mula sa Odessa nang magsimula ang digmaan. Matapos ang matinding stress at pag-aalala, nakarating siya sa Pransya kung saan siya ay nakatira sa isang magarang villa sa mamahaling resort at ito ay ganap na libre. Ito ang kwarto ko dito. Ito ay dating opisina na ginagamit kung saan nagiging sofa ngayon. Kaya ayan, makikita mo, Grabe, nakahiga ka talaga sa sofa, di ba? hindi ito sa kanya pangkaraniwan malaki, di ba? Anong dala mo? Anong klaseng bag meron ka? Ayan, may ganitong maliit na maleta. At meron pa akong isang malaking maleta. Kaya't naghanda ako. Habang wala ang mga may-ari, si Asha nagiging matanda at nagbibigay ng tour. Sa bakuran, may fountain na tumatakbo, may mga pine at olive trees. Pero ang pinaka nakakamangha ay ang tanawin ng dagat at bundok at ang marangyang pool na nahihiya pang gamitin ni Asha. Mahalaga sa akin na makita ang dagat, pero yung maligo dito, kaya ko namang tiisin na walang ganun. At itong pool na ito, parte rin ba ng villa na ito? Oo, sila lang. Oo, may pool sa bahay. Hindi ako naliligo dito. Kung tutuusin, bakit? Parang nahihiya ako. Hindi ko nararamdaman na may karapatan akong gawin niyon. Isang beses lang ako naligo nang talagang pinilit nila ako. Sinisikap kong maging mapagpakumbaba. Hindi parang isang LMA. Oo. Sa dagat, naglalakad ka. Well, bilang isang taga-Odessa na kung nakapunta na ako sa dagat ng 2 beses, sa prinsipyo ko, lahat ng gusto mong ipagawa sa akin. Naririnig mo ba ako ngayon sa bagay na ito? Astigit. O hindi ko nais na umalis sa unang lugar. Pumunta kami sa kanlurang Ukraine. Sobrang nakakatakot at nakababalisa yon. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Nagtatago ka sa mga lumang basement na ito. Naririnig mo ba ang mga sirena? Sobrang hindi na ito kayang tiisin. Pagkatapos ng naging malinaw na kailangan ng umalis, kailangan mong gumawa ng desisyon ng mabilis. At kapag nauunawaan mo na maaaring wala kang bukas, para bang nagsisimula kang magising at mamuhay ng tunay na buhay mo, at gusto ko laging nandito. Nakapunta na ako sa Côte d'Azur. Dati matagal na ang nakalipas at lagi kong gustong bumalik. Alam ko na darating ako dito pero ang digmaan ang talagang tumulong sa akin na siguraduhin na kapag ginagawa ko ito, kung hindi ngayon, wala akong bukas, baka wala ako bukas o sa loob ng 5 taon. Tinitingnan ko lang ang mga lumang litrato, iniisip ko, ang pangungulila ko, at nakita ko kung paano ang mga tao dito. May mga parada, mga meeting para sa Ukraine. Naisip ko palagi itong nararamdaman na pangalawang tahanan, malapit sa dagat, maganda dito, at mas maganda
At dito, akong inanyayahan sa mga mababait na taga-Odessa, mga kakilala, inihahandog nila sa akin, may isang lugar, pwede tayong kumuha ng isang tao. Una, inialok nila ako ng isang buwan para tumira. Yung pamilya ng mga taga-Odessa, kailangan umalis. Sila sumasakop sa bahay. Sabi sa akin, pwede naming ibigay ang kwarto, pwede kang manatili ng isang buwan. At pagkatapos sinabi nila, oo, manatili ka sa amin kasi gusto ka namin. Cap Martens, kung saan nanirahan si Asha. Ito ay isang elite na resort sa hangganan ng Italia, kaya maraming arkitekturang Italyano dito, tulad ng sa buong French Riviera. Tingnan nyo, ang mga bundok na yan ay Italyano na. Kumuha ako ng tubig, ako 50 at pumunta sa masikip na dalampasigan. Dito, maraming hubad na katawan ng nakahiga. Mas romantiko ang itsura ng nagbabakasyon sa ganitong maliliit na mabatong dalampasigan. Kabila ng pagbabawal sa mga trailer, dumarating sila sa mga karaniwang minibus na na-convert para maging camper van. At ang mga Italianong ito ay naghuhugas sa isang homemade na lababo. Ang pintuan niya ay may epekto sa paglalakbay kaya't malinaw. Dito, Ang ganitong kagandang lugar ay nakahatak ng maraming Ukrainyano. Ang dalawang parehong van na may Ukrainian plates at nandito ang isang hindi murang sasakyan mula sa Ukraine. Hindi natutulog ang pulisya sa bayan at mahigpit na namimigay ng mga multa para sa mga walang ganitong ticket para sa paradahan. Namimigay ng mga multa. Palaging may mga helicopter na lumilipad dito sa French Riviera pero hindi ito mga militar. Malamang ang helicopter dito ay karaniwang paraan ng transportasyon. May airport lang sa Nice at mula sa Nice, lahat ay umaalis na sa mga helicopter. Well, tulad ng iba, ang mga may pera para dito. Ito ang bayan ng Mentone na halos katabi na ng Italia. At mula sa mga bundok na yan, Italia na talaga. Gusto ko talaga kung paano ito dito. Palaging may hamog tuwing umaga, lalo na kapag mainit. At meron ding mga bundok na lawa kung saan gustong pumunta ng mga tao tulad ng ski resort. Ang Pranses at Italiano sa ilalim ng araw kumikislap sa umaga at gabi sa lamin. Napakaganda nito. So gusto mo ba ang Mentone? Talagang gusto ko kasi parang ang pakiramdam ng buhay sa hangganan, parang nakikipag-ugnayan ka sa Russia. Siguro, hindi sa Russia, ngunit ang pakiramdam sa hangganan tulad sa Trigger. Sa lahat ng Ukrainyano, Hindi lang na si Asha ay napadpad dito sa isang mistikal na paraan. Kumikita rin siya ng pera, halos ganito rin. meron akong larangan ng gawain. Ako ay isang eksperto sa pagtulong sa mga tao na matupad ang mga pangarap, mawala ang negatibong paniniwala, hadlang sa kanilang mga layunin at nais. Nakikita ko ang potensyal sa tao, nakikita ko siya. Gaano man kasimple ang kanyang nais, iniisip niya na ito ay imposibleng bagay, parang talagang imposibleng mangyari, pero sapat na mahanap ang nagbablock. Isang blocking belief o takot at patunayan sa tao na kaya niyang gawin ito. Tingnan mo, hindi ako masyadong naniniwala sa esoterismo, pero Akala ko, nga pala, isinaalang-alang ang lugar na napuntahan mo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isip, siguro nagsisimula na akong maniwala. Yung ginagawa mo ngayon, kaya mo bang mabuhay dito gamit ang perang yan? Kung kukuha ka ng tirahan, wala pa, pero sa tingin ko malapit na. Una sa lahat dahil matatapos na ang season. At pangalawa dahil tumataas ang aking kita. Dagdag pa ang tulong ng gobyerno na darating pa lang. wala pa siya. Narito ang kaunti sa lahat. Dahan-dahan. Nakakuha ako ng isang beses na tulong, pinansyal mula sa Red Cross. At ngayon lang kamakailan ay nakipag-ugnayan sa akin. Sa wakas, ang gobyerno ay nag-imbita sa akin sa isang pulong pero hindi ko alam kung anong tulong ang ibibigay nila. Sa ngayon, meron tayong mga numero tungkol Pransya pero hindi alam paano ito sa Monaco. Sigurado akong magkakaroon ako ng health insurance na dapat meron ako. Meron na ako, tanging nakarehistro na ako. At meron akong libreng kurso sa wikang Pranses. Sabihin mo tungkol sa mga taong kasama mo sa tinitirhan. Una sa lahat, nakatira ka libre. Nakatira ako ng libre sa isang villa, binigyan ako ng isang kwarto, ako nakatira. Hindi ko alam, Jack, pero para sa akin dapat itong nagkakahalaga ng ilang milyon. Sa tingin ko, hindi ito ang Pranses. Na ito ay pamilya. Siya ay Canadian na may pinagmulang Ukrainian at siya ay Danish. I would say that the French, mas nakatutok sila sa France at sa sarili nila. Sila ay medyo makabansa, parang mahal nila ang kanilang Pransya, lahat. Sila ay mas multinational, parang may international na mentalidad. At marahil dahil dito, mas updated sila sa mga kaganapan sa mundo at talagang edukado sila. Ang Cap Martin ay hindi lamang ang magandang lugar sa French Riviera. Maaari ko pang sabihin na hindi ako nakatagpo ng mga hindi magaganda dito. Narito, halimbawa, anong lugar ang nakuha ko? Nasa pagitan ng Monaco at Nice. At ito na ang bulo. Mula sa Nice, 5 kilometro lang, pero talagang iba ang atmosfera nito.
Ang mga villa ng mga milyonaryo ay nakasabit sa mga bangin at sa daungan, ang mga yate ng mga oligarch at mas praktikal na yate kasama ang bangkang pangisda. Sa isa sa mga ganitong lugar nakatira at nagtatrabaho si Alexander, isang taga-Odessa na nag-aalaga ng mga turista. Bonaccio, dalawang salitang Moldovan na alam ko. Saan mo nalaman ang salitang Bonaccio? Meron akong Romanian na pasaporte. Oh, ito ang kanyang anak na si Zlata na tumutulong sa paghahanap ng mga kliyente. Meron kaming studio cabin, 4 na kama, kusina, electric stove, microwave, refrigerator, freezer, at meron ding ice maker sa itaas. Lahat, para sa buhay nandito ang lahat. Narito ang banyo. Banyo. Ang digmaan, krisis sa enerhiya ay may malaking epekto sa mga may-ari ng yate. Ngayon sa French Riviera ay may tipid tubig. Hanggang Agosto ay bawal hugasan ng iyong mga yate ng hose. Pwede kang kumuha ng tubig mula sa iyong gripo para maghugas, pero bawal gumamit ng maraming tubig. Ito ay pagtitipid ng tubig dahil walang ulan, kaunti lang. Ang multa ay 1,500 euro. Kaya sa taong ito may mga pagbabago. Mas kaunti na ang mga tao, mas kaunti na ang mga yate. Nagbago. Sino ang mga kliyente mo? Dito, paano ito pinamamahalaan? Makina, hindi ito tulad ng makina. Mga tao na dumarating na parang makina, parang manibela. At doon, mga gas lever control ng mga makina, mga depth gauge, mga depth meter, doon. Nabigasyon. Walkie-talkie. Pagsasayos ng musika. Mga tachometer, speedometer, antas ng gasolina. Pero ang pinakamahalaga, dito ay ang practice ng mga instinct. Kung sa mga sasakyan, pwede mong aralin, matutunan at iikot ang manibela at magmaneho sa mga kalsada, dito talagang hindi ganun. May hangin, agos ng alak. At lahat ng iba pa, kaya naman may mga bangka na naglalayag na nagkakahalaga ng milyon, mga kabataan. Sila ay sinanay, marunong at tiwala sa sarili. Practice tiwala at pananampalataya sa sarili. Sa mga katrabaho na katulad mo, sa madaling salita, Alexander, minsan akong nagtrabaho isang kapitan. Pagkalipas ng taon, nagpa siya akong bumalik para sa matagal. dito kami, bago ang huling kaganapan, bago ang digmaan, at malinaw na nauunawaan na, bilang kalahok sa pangyayari sa Donbas 2014, malinaw na nakikita at nauunawaan ano ang mangyayari. Kinuha ko ang pamilya, mga bata, at nagpasya kaming kailangan sabihin na umalis at manirahan sa tubig. Dahil sa lupa, talagang pagod na kami, lalo na sa Ukraine. May bangka kami sa Kyiv, kami rin. Tawa at saya ang nagbigay sa mga tao. Naglibot kami sa bangka at bumili kami ng bangka at lumipat kami dito. Ayan, dito ako. Kumain kanina. Ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Bakit nga ba Bulo? Bulo dahil dito ay binigyan kami ng summer dock para sa bangka. Sa taglamig sa Nice, ang anak na babae ko ay nag-aaral. Sa Nice, tag-init sa Bulo dahil ang Bulo ang pinakamagandang tag-init. Walang tag-init. Sa mundo, At mas mahal dito kaysa sa Nice. ang Cap Ferrat, maganda ang tanawin. Dito may sariling klima, amoy, at mga ibon. Kung medyo magtatrabaho, kung magdadala ng mga tao, nagpapasaya sa mga tao, mabibili mo ang kwentong ito. Magkano halaga ng isang paglabas sa dagat kayo? Ang paglabas ay 300 euro o 1,200 sa isang araw. Sinusubukan naming mabuhay sa masamang mundo. Ng Pransya at Europa, So tama ba ang pagkakaintindi ko na nakatira kayo sa yate? o sa pangkalahatan. Buhay sa tabi ng dagat, para bang talagang para sa akin, mga puting buhok, nakakapagod siya. Kailangan kong tumakbo, Magkano ang halaga ng paradahan o ano nga ba ang tawag dito? pupugal. 40 euro sa isang araw sa port na ito. Ngayon ay tag-init. Sa tag-init, nasa baybayin, lahat ay parang dumoble. Kung sa taglamig ay nagkakahalaga ito ng 20 euro, sa tag-init sa loob ng timabuan, lahat ay dumoble. Mula sa sorbets, mga apartment, paradahan, yate, dahil dumating ang mga turista. Ang Bowl ay sabay na nasa pagitan ng suburb at Monaco at Nice dahil nasa gitna ito ng dalawa. Matagal nang pinili ng mga mayayamang tao ang mga lugar na ito. May mga sasakyan Ukrainian na plaka. Sa tindahan ng Ruso, may plombier na 1 euro. At ito, ang dulo, ay isang inaantok kung ihahambing sa Kyiv. Monaco, ito ang pinakamagandang mga mansyon, villa at mga beach.
ang dalampasigan dahil may mga puno, lilim at buhangin. Sa isang bahagi buhangin, sa kabilang bahagi bato, at ang makasaysayang bulyo tulad ng Villefranche at Cap Ferrat ay isang nayon ng mga Ruso kung saan sa loob ng mga siglo mo ang ating mga tao, kumbaga ang Russian fleet ay nanatili sa Villefranche ng 200 taon pagkatapos ng pagkatalo sa Ruso. Sa digmaang Turko, ipinagbawal sa Russia na magkaroon ng fleet at ang maghawak ng eskadra. Sa France, na dito, nagkasundo si Ekaterina na ang kanyang mga busto at museo. At ang tanging embahada at konsulado ng Russia sa French Riviera ay hindi sa Nice, kundi sa Villefranche yan ay kailangan. Dito, para sa lahat ng pagkakataon, tinakpan ko kung ano talaga ang gustong gawin ni Alexander sa konsulado sa Villefranche. Pero sa tingin ko nahuhulaan nyo na. At narito na ang Villefranche, ito rin ay isang suburb, isang istasyon lang sa tren, at agad kang makararating sa ganitong kagandahan. Isang lalaki ang aksidenteng nadulas at sinubukang lumingon. At agad akong nakarating sa beach. Dito, ang mga batang babae ay nagtitiktok. May mga alimango na gumagapang sa ilalim ng mga paa at may mga makulay na yate na lumalangoy sa tubig. Sobrang bakla, ang galing nyo. Sa bayan, may isa lang na maliit na supermarket at hindi ito palaging bukas. Siya nga pala, may babaeng Romanian na nagtatrabaho dito. Para sa pamilya, kailangan ko ng ngipin. Diretso sa pasukan, may makina na nag-i-extract ng orange juice at hindi sayang gawin ito araw-araw. Well, hindi ito kasing sayang tulad ng sa kape. Siguro, para makaligtas sa init, tumatalon kami sa tubig diretso mula sa promenade. Tubig lang ang bumubuhay sa akin. Hindi ako nanginginig. Sa kahabaan ng mga kalye sa Bangin, Andriuka ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho. Bawat umaga, habang umuwi mula sa night shift, lahat dito ay nagpa-picture. Hanggang ngayon ay di siya makapaniwala. Araw-araw ay dumadaan ka at araw-araw ay hindi mo maalis ang iyong mga mata sa ganda nito. Dito ay talagang hindi ka panipaniwala, isang mahiwagang lugar. Gusto ko dito ng sobra. At isipin mo, kakalabas lang namin mula sa dagat, nakalakad kami ng wala pang 100 metro sa lumang bayan ng Villefranche at sa isa sa mga hindi kapansin-pansing pinto sa pagitan ng mga kainan at mga souvenir shop ay naroon ang apartment ni Andriuka. At ang studio na ito na hindi naman gaanong maliit ay kanyang inuupahan sa halagang 550 euro. Isa alang-alang swerte dahil nag-film ako wala sa panahon. Kapatid niyang hinahati omelette sa dalawa. Ulam mula sa chef. Hanap ko, ang apartment dito, swerte lang. Naghanap ako ng trabaho sa Villefranche, sa maliit na restaurant. Kung gusto mo dito, kailangan. Nakatira kami dito dahil mahirap ang biyahe mula sa Nice. Sa studio may maliit kusina, mga binata, isang kutsyon. Mga bintana ay nakaharap sa abala ng pedestrian zone. At ito ang nasa ibaba. Hindi sila nakakaistorbo sa pagtulog sa gabi. Ito ba ang lahat ng mga lasing na Ingles? Sa katunayan, nakikialam sila. Sa mga nagtatrabaho sila gabi. At araw, nagpapahinga. Kasi kung gigising ka sa 7 na ito na oras, umaalis ang mga tao papuntang trabaho, nagsisimula ang galaw, mesa, turista. Pero dahil umuwi ako ng alas 5, natutulog ako ng alas 4. At sa alas 9 ay tumutunog na ang mga kampana at nagsisimula ng ilabas ng mga tao ang mga mesa na malapit dito. Ang maliliit na kapehan, restaurants, yung maingay. Dumating si Andriuka sa Côte d'Azur DJ at Kolanchi para sa isang kaganapan, kita ng 500 euro. Nagdala ako ng kagamitan mula sa Moldova. Kapag may libreng minuto, nag-i-improvise siya para sa kanyang kasiyahan. Внимание, это дофамания. Подпишись на наш канал, волна касания. Пошло. Это все зациклилось. Внимание, это дофамания. Подпишись на наш канал, волна касания. Внимание, это дофамания. Подпишись на наш канал, волна касания. Sa nasa restaurant industry ako at kumakain ako. Sa trabaho, kaya hahanapin ko gagastos ako kahit kaunti lang. Ibig sabihin kung talagang gusto mong kumain, sa umaga pupunta ako sa tindahan dito malapit sa Kazinok, bibili ako. Pero kahit nabilangin, halos ganun na nga. Kahit nasa ref, nakakita pa rin ako marami siyang masasarap na pagkain. Siyempre, madumi ito. Kaya mo.
bachelor ka, at nakilala ko ang mga babaeng Pranses, magiging ganito. Posible bang makipag-usap sa mga lokal na babae gamit ang antas ng iyong Pranses? Maganda naman ang iyong Pranses pero parang hindi ka pa ganap na komportable. Posible bang makipag-ugnayan sa mga babae? Ikipag-usap tayo. Dito tinatanong portfolio Kuwago. Tapos sabi niya Kuwago at tinatanong mo Kuwago, siya yun. Sabi niya Kuwago, Pupunta ka. Sa akin, ipapakita ko sa iyo ang apartment sa lupa. Shamua. Bahay. Shamua? Shamua o... pumunta kayo, ang saya dito mga babae. Alam mo ba ang address? Sentro ng Villefranche. Dito. Tanungin mo si Andriuki, marinig sa tindera, rinig sa tindahan. Sino ang mga kaibigan mo? Mga Pranses ba ito o mga nagsasalita ng Ruso? Karamihan sa bansa ay Ruso. Akong magtiwala sa kanila. Pero nagtatrabaho ako ng eksklusibo sa mga Europeo. Mas madali magtrabaho sa mga Pranses. Mas malinaw. Ibig sabihin, mas malinaw ang trabaho sa mga Europeo. Pero ang relasyon at pagkakaibigan sa mga nagsasalita ng Ruso, Relasyon? Sa mga Europeo. totoo, Ruso ay hindi tinitingnan anya bilang potensyal na kasosyo, kundi mas parang mga kapatid. And sa mga Europeo, gusto ko ang mas seryosong paglapit sa mga relasyon at kasal. Hindi naman kasi kami nagkita after 2 months. Lahat kasal na. Minsan, ganun kami sa emosyon. Oo, dito, mas maingat sila pero may legal na komplikasyon. Dito, sabihin na natin dahil marami silang isinasakripisyo, pumasok sa ganitong paraan. Baka sa Russia or Moldova to, iba ang sitwasyon. Pero dito, sobrang takot sila na mawala ang kanilang kapital, mawala ang kanilang ari-arian. Si Anya ay hindi nagmamadali. Inaasahan niyang mag-asawa sa edad na 30-35. Gusto mo bang magtayo? Mas nakatuon sa karera tapos sa kapamilya? Estilo ng Europe. Estilo ng Europeo sigurado. At kung may dumating na tao, na mamahalin mo, mayaman siya, at sasabihin niyang ayaw kong magtrabaho ka, paano mo ito tatanggapin? Taong mamahalin ako, maiintindihan niya, hindi ito ako. Nang walang simbolismo, nalugmok ako ng kahit anong babae. Sinasabi ng mga tasa, sa restaurant, ang lalaki at babae ay naghahati ng pantay. Karaniwan, nagtatrabaho rin ang babae at hindi siya binibigyan ng pwesto sa transportasyon. Tungkol dito ang kwento ni Natalia na hindi gusto ang sistema ng paghahati ng mga bata sa France. Kung ang anak ay nananatili sa ina, pareho ang karapatan. Kaya naman, ayon sa kanya, nagdurusa ang mga bata. Ganon din, mga ganitong masiglang magulang. At ang batang ito parang paminta siya sa buhay. Isang linggo siya sa nanay, isang linggo sa tatay. At ganon, siya namumuhay. Pagkatapos kinukuha rin nila siya tuwing bakasyon, ayos lang kung naghiwalay ang mga magulang pero nanatiling may ilang relasyon. Walang anumang disonansya doon. At alam ko may kakilala akong may 2 anak na lalaki. Dito, ayusin mo ang mga damit at mga medyas, ayusin mo ang kama at iba pa. Dumating sila sa asawa kasama ang nanay. Dito, ang bata ay sumusunod sa kanila, may mga buntot na naglilinis, at syempre may mga kalokohan. Kaya lumalabas na masama ang nanay. Sa katunayan, sasabihin sa atin ng tatay na madali lang na tinanggap ng kanyang mga anak ang paglipat mula sa Russia patungong France. Pumapasok sila araw-araw sa mga paaralan. At paano ang kanilang pag-aangkop? Maganda ang kanilang pag-aangkop. Sa loob ng 1 taon talagang natutunan na nilang magsalita ng Pranses. Sobrang nakakatulong sila, nag-aaral sila ng karagdagang Pranses, kinukuha sila at may aralin sa Pranses. Mas mabilis ang lahat, mga aralin sa Pranses, kaya mas mabilis ang lahat. Mga Ruso talaga, mga nagsasalita ng Ruso, maraming mga bata dito. Sabihin na natin, hindi mga Ruso, galing sa iba-ibang bansa, may iba-ibang nasyonalidad. Sa paaralan, si Igor ay nagbabayad para sa mga tanghalian ng mga bata at sila ay mabilis na nasanay sa kanilang mga kaklase na Pranses. Masaya, naliligo. Gustuhan, tama sa. Hindi siya puntahan si Peter. Hindi siya kay Peter. Si Igor may kamag-anak dito sa 5 taon. Pumunta siya dito. At 1 taon lumipas ay nagpasya siyang lumipat dito ng buo. Upang magtrabaho sa France, kailangan mong pumirma ng kontrata sa lokal na kumpanya. Mahirap, nagtatrabaho si Igor bilang sales manager sa kumpanya ng Russia. Malayo. May bisita akong darating. At sa ilalim nito, wala akong karapatan na magtrabaho dito. Kailan ka mananatili? Maaari akong manatili ng 1 taon at maaaring pahabain. May mga komplikasyon nga ba para sa mga Ruso dito sa Pransya? Dahil sa mga huling pangyayari? Well, problema lang ngayon. Kumuha ng sahod. Kasi kumikita ako sa Russia, mahirap itong i-transfer dahil lahat ay sarado. Gusto ni Igor dito mainit at lunti-lunti kahit na taglamig? Laging maaraw dito, hindi tulad sa St. Petersburg at yun ay maganda. Tapos, dito ay may magagandang bundok, malapit kung saan maaari ring maglakbay. May mga maliit na disbentaha pero nasanay na siya sa mga ito. Kung sino ang nasa Russia ng 24 oras, lahat ay sarado, linggo. Kaya pagkatapos ng tanghali, sarado, well, muli yun lang.
hindi yung kasing importante, hindi yung kasing kritikal ng mismong kapaligiran. Ang mismong panahon, ang kalayaan, ang mga tao dito ay kalmado, hindi nag-aalala at napakarespetado. Sa mga kalsada, talagang iginagalang kanila, pinapayagan kang dumaan, palaging Si Igor ay bihira na iniisip bumalik sa Russia at wala ito sa kanyang mga plano. Ang mahalaga ay sapat ang sahod sa Russia para sa buhay sa Côte d'Azur. sa kahit anong lugar na lilipatan mo sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon pa rin gusto mong bumalik. Well, ang mga benepisyo ay talagang masigit pa kaysa sa mga dispentaha. Ngunit muli, kung walang sapat na pananalapi dito upang suportahan ang iyong sarili at ang iyong mga anak, baka ito ang mangyari parang dahilan para bumalik. Kaya wala pang ganong kagustuhan. And mas mahal ba ang buhay dito kumpara sa Russia at sa Petersburg? Oo, syempre mas mahal kasi ito ay isang resort na lungsod. Para mas maunawaan ang mga presyo dito sa Nice, ipapakita ko sa inyo ang supermarket. Narito ang karaniwang tinapay ay nagkakahalaga ng €1, habang ang malutong na French baguette ay 75 cents. Dito ay may mga istante ng mga murang produkto, lahat ay €1. Dito nagbebenta ng mga pancake. At medyo abot kayang salmon, sariwang juice ang pinakamura, ang 2 litro ay halos €1. Mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Ang istante ng mga produktong Ruso ay halos ubos, may kaunti pa, at talagang kakaunti ang mga produktong Ruso dito. Merong halimbawa Georgian Ajika, Romanian beer, at maraming produkto mula sa Germany. Bumalik tayo sa mga Moldovan para pag-usapan ang tungkol sa tirahan. Sa apartment ni Dennis kasama si Oksana, may sala, kwarto at isang malaking terasa kung saan madalas nagbabarbecue ang mga tao. Sa Nice, di pwede magkaroon ng terrace. Ito ay isang kasalanan. Sabi na nga, kaya hindi ako naiinggit sa mga tao na kahit balkonahe ay wala at madalas na ginagamit ang barbecue na ito. Madalas maraming oras na sunod-sunod. Huli na itong nangyari hanggang alas 6 ng umaga. Ang mga kapitbahay kadalasang Pranses. Karamihan sa mga Pranses dahil ito ay isang tahimik at maayos na lugar at lahat kami ay nagsisikap na makarating sa sentro at sa sentro hindi naman ganun kakul. Mas malamig kung nasa isang lugar sa bundok. Medyo mas malayo mula sa sentro. Mas kaunting trapiko, mas kaunti polar, gaya ng sinasabi nila. Pollution, mas malinis ang hangin. Kumuha kami ng utang dahil ang mas mahal ang upa, mas ng apartment, kaysa sa buwan ng bayad sa utang. Ibig sabihin, hindi na kami nag-isip ng matagal at kinuha na namin, mas bumili na. Ibig sabihin, nagbabayad sila ng mas mababa at nagiging kanila pa ang kanilang sariling apartment. Tama, hindi mo ito magagawa ng walang lokal na kontrata sa trabaho. At ko ay nagkakahalaga nang hindi bababa sa €900 sa lugar na ito dahil ang lugar mabuti ang utang. Para sa ganitong apartment ay nasa paligid ng 700. Ito ba ang perang binabayaran nyo? 750. Naskолько лет это? 25 Pero mabilis ang takbo ng panahon. 10 taon na ang lumipas. Hindi ko nga siya napansin. Sana hindi mabilis ang paglipas ng 25 taon. Ang nakukuha ko ay... Sige, kahit naisipin mong umalis, ibabenta mo pa rin ito. Sa 900 at kikita ka pa rin at ang iyong apartment ay mababayaran. Oo, mababayaran ito. Magbabayad ito ng mga buwis. Lahat ng kailangan, pati na ang mga bayarin sa kuryente at tubig. Sabihin, pantay tayo. Sa Nice, nakilala ko hindi ang mga tao sa ating mga lugar. Narito si Maxim, isang Chino at nagsasalita siya ng Russian. May pangalan siya na Chino pero ginagamit lang niya ito sa mga Chino. Una, pinadala ng mga magulang si Maxim para mag-aral sa Moscow. Pagkatapos ay sa Nice para tingnan ang mga ari-arian dito at ilabas ang kanilang kapital mula sa Russia. Kumuha siya ng sedan para mas madali ang makipag-usap sa mga tao at makilala dahil sa biglang pagtaas ng halaga ng ruble. Napakakapakipakinabang nito. Panatilihin ang pera. Sa ganitong anyo, anong ibig mong sabihin? Dito sa mga ari-arian sa Azure? Kabaliktaran sa akin, hindi natatakot ang mga Chino sa init. Gustong-gusto ni Maxim ang klima. Madalas na kaming naglalakbay dito sa Europa dahil mayroon kaming residence permit dito sa Europa. At sa tingin ko, sa hinaharap, magiging malapit ang aking buhay. Sa France. 80... Kung mayroon akong apartment o bahay dito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sa huli, magiging napaka-komportable ako dito. At talagang gusto ko ang lungsod na ito sa kabila ng katotohanang hindi ito kasing ligtas. Tulad ng sa Moscow o puno ng mga turista, pero mayroon akong sariling vibe.
Sa panahon na tumatagal hanggang Oktubre, napakahirap magrenta ng apartment sa Lazurk. Ayon kay Veronica na nagtatrabaho sa real estate, madalas nagkakaroon ng mga problema sa pagupa. Halos walang marirentahan, sobrang taas ng mga presyo. At ang mga kontratang nilagdaan, halimbawa noong Pebrero hanggang Oktubre, ang mga tao ay umaabot hanggang Hunyo o pinapaalis ang mga tao. O kaya't pinapagawa sila ng mga tiyak na kondisyon na magbayad ng sobrang dami. Maganda ang kanilang taglamig. Nagsisimula ang kanilang Enero, Pebrero, Marso. Sa tingin ko, Marso, tinatayang napakalamig. Hindi lang ito malamig, kundi ang matinding kahalumigmigan. At kung nagrenta ka ng apartment sa unang palapag, meron akong mga tao na nanirahan sa unang at pangalawang palapag sa Cannes. Downtown China, pumasok ka sa banyo ang apartment. May moderno, pero walang magawa. May amag. Kung halimbawa, mananatili ka sa taglamig, hindi mo dapat kunin ang mga pribadong bahay na ito, hindi mo dapat kunin ang mga 3 palapag na bahay na ito, magkakaroon ng amag doon, wala kang magagawa. Ibig sabihin, nagsisimula ang mga allergy ng mga bata dahil sa kahalumigmigan, sa nagkakaroon ng amag at walang silbi ang makipaglaban dito. Ang pinaka-interesante, kahit na ipapakita mo sa may-ari na may amag ang apartment at kailangan mong umalis, hindi nila ibinabalik ang deposito. Tungkol sa deposito, pwede kang magsampa ng kaso, pero matagal at nakakapagod. Gaano katagal dumalo sa korte dahil sa depositong ito? Iyon ay dahil sa lahat ng mga pagkakataon, 80% ng deposito ay hindi ibinabalik sa mga kliyente. Sa mga Pranses, hindi pa makahanap ng pagkakaintindihan si Veronica. Maari silang ngumiti, pero una sa lahat, paano ko ba sasabihin, medyo makasarili sila. Sobrang iba ang kanilang mentalidad. Kung galing sa ibang bansa, mahirap intindihin ang kanilang mentalidad. Naalala mo nang nagsimula ang digmaan, pumunta kami sa Ukraine at nag-alok ang France na ilipat kami sa mga pamilya. Oo, parang libre. At may isang babae na dumating mula sa Ukraine. Hindi sumama ang asawa niya dahil di siya pinayagan. Kasama ang anak niya. Dumating sila, inanyayahan sila ng isang pamilyang Pranses. Nakatira sila ng 3 linggo. Kaya sa madaling salita, halos itinaboy na sila ng pamilyang Pranses. Kaya ang masasabi ko tungkol sa sinasabi ng mga kliyente tungkol sa mga Pranses, 70% ng lahat ng ipinangako ng France na mabubuhay kayo sa amin ng libre, well, siguro, hindi ko alam, mga 10% lang ang talagang natupad. Ayaw nilang makipag-usap sa Ingles. Sa panimula, as meron kaming kwento. Siya ay napakabata pa noon. May kaibigan ako, nag-asawa siya ng Pranses. Well, ngayon kasal na siya noon, nagkikita pa lang sila. Pagkatapos may isang kawili-wiling kwento na inanyayahan niya ang mga batang babae. Iyon ay para sa ama ng batang babae. Kapag inanyayahan ka, karaniwang ang lalaki ang nagbabayad. Kami ay namangha, binayaran namin ang lahat. Kung kami ay sumama sa aking mga lalaki o kasama ng ilang iba pang mga lalaki, binayaran namin ang hapunan. Pagkatapos nang nagtrabaho ako sa Paris, mga taong 17, pumunta ako sa bahay nila. Well, pumasok ako, kasal na sila noon. Mayroon ding interesante kwento, nakaupo kami sa mesa, naiintindihan niya ang lahat sa Ingles, naiintindihan niya hindi ako nagsasalita ng Pranses, no? Kapag nakaupo ka sa mesa, nag-imbita ka ng bisita. May bagay-bagay. Kapag nagsimula kang magsalita sa French, naglilingkod ka. Mayroon silang ganitong bagay na talagang ayaw na ayaw nila. Hindi marunong mag-French si Nastia na isang Ukraina, pero sa kanyang komunidad sa Agham, lahat ay nagsasalita ng Ingles. Oo, meron kaming international na kupunan. Sa katunayan, isa lang na babae ang Pranses sa team. Kaya meron kaming 3 Ukrainians. Napakadali nito. Tinutulungan kanila kapag biglang may... Siyempre. Dagdag pa, meron tayong 2 Romanian. Isa sa kanila ay ang aking supervisor, profesor. Oo, ganun nga. May isang Italiano, umalis siya 2 linggo na ang nakaraan. Kahit ganun, parang di sila katutubong nagsasalita. Simple ang English nila, kaya okay lang makipag-usap. Ito ay lahat sa present simple. Lahat ng pag-uusap ay nagaganap. Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga 7 keys? Pareho lang sa lahat, ang natitira ay daliri lang. Ilagay mo yan dito doon sa flask. Mabuti na lang. Well, ako ay ganun. Ito ay parang mga formula pa. Si Nastia ay pumupunta sa beach pagkatapos ng trabaho at nagha-hiking sa mga turista. Sapat na ang kanyang kaalaman sa English. Doon talagang isang halo-halong grupo ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang bansa. Kaunti lang ang mga Pranses doon. Naiintindihan ko ang mga Pranses dito ay parang nagkakasama pa rin sa kanilang mga kababayan. Yung mga lumaki dito, may sarili silang lipunan, ang mga imigrante ay sinusubukang magsama-sama. Sa totoo lang, hindi masyadong nagsasalita ng English ang France, pero ikaw pa rin. Accent sa Ingles? Oo, una sa lahat, sa Institute ng English, sapat na ang ganitong kaalaman para makapagtrabaho at makipag-usap dahil maraming klase doon ng mga estudyante na isinasagawa sa wikang Ingles. Sobrang daming dayuhan.
Mayroon akong international na kupunan. Sa Pranses, hindi ko kayang makipag-usap sa kahit sinong Italiano o sa mga Ukrainians o sa mga Rumen. English ito. Talagang hindi talaga normal ang sitwasyon mo. At kahit sa mga hiking, pumupunta ako. Muli, ito ay mga grupo at ito rin ay sa wikang Ingles dahil lahat sila ay mga international na tao. Sa labas ng institusyon, syempre, kailangan ang Pranses. Pero sinasabi nila na sa bawat taon, mas marami ang mga tao dito na nagsasalita ng Pranses, Ingles. Itinuturing na ang may mataas na edukasyon ay nagsasalita ng English sa ganitong paraan o sa iba pa. Ang English ay talagang isang pandaigdigang wika. Iniisip mo ba na baka lilipat ka sa ibang bansa? Pagkatapos ng Pebrero 24, wala na akong inaalis na posibilidad. Lahat ay posible. Kung pag-uusapan si Dennis at Oksana, karamihan ay Pranses, Moldovans at nagsasalita ng Russian. Laging maraming mga nagsasalita ng Russian sa Côte d'Azur, pero ngayon sa mga nakaraang taon, ito ay mas marami na dumating kami bilang mga estudyante sa fakultad ng wikang Pranses para sa mga dayuhan. Ang unang trabaho ko sa Pransya ay delivery, paghahatid ng mga ibon. Nang pumunta ako ron, halos wala akong nasabi na salita sa Pranses. Ibig sabihin, ibang lungsod, ibang bansa, ibang wika. Kailangan kong gumawa ng paghahatid. Isang moped. Sa isang moped, syempre, palagi buong buhay ko sa moped. Lahat ng nakakakilala sa akin ay makakapagpatunay. May mga sitwasyon pa na nga na hindi ko mahanap ang address, sabihin na nating tumawag ako sa kliyente. Napakamalinaw niyang ipinaliwanag sa akin kung nasaan ang kanyang bahay. Pero sinabi ko, ang salamat, Mercy, at wala akong naintindihan. At naghintay ako na may dumaan sa daan para magtanong, ipakita at magtanong. Kaya ganun ang kwento. Pero sa paglipas ng panahon, dahil ang wikang Rumen ay nasa parehong grupo ng mga wika tulad ng Pranses, talagang nakatulong ito sa amin. At napakabilis. Ibig sabihin, natutunan ko ang wika sa oras na kasama ang Pranses. Mabilis at tama matutunan ang wika. Nagpatuloy kami sa pag-uusap sa Rumen o sa Ruso. Tama ang lahat. Ngunit nakipag-usap lang ako sa kanya sa Ruso at sa Ruso mga isang beses sa isang araw. Lahat ng iba pa ay trabaho. Ang trabaho ng paaralan. Lahat ng bagay ko ay nasa Pranses. Napakabilis kong natutunan ito. Sa porsyento ng mga pagkakataon kong lumabas, kasama na ang mga tao na nagsasalita ng Ruso, constant, Ruso si Christina ay kwento kung paano siya nakakatagpo ng mga Ruso kahit saan. Siya ay magaling mag-Ingles at kumikita mula rito. Matagumpay nagbebenta ng materyales sa pagtuturo at online na kurso sa mga guro. Sa Ingles? Well, sapat ba ang kinikita mo para sa buhay sa Nice? sapat. Pero ang antas ng pamumuhay, syempre, hindi katulad ng sa lugar ni Chen. Parang hindi nangyari kahit isang beses nahulog ka, hindi maihahambing ng mga bagay, oo. Nagrerenta si Christina ng kwarto sa apartment para sa 400 euro buwan, pero hantering punta sa mga ito ay sagot ng gobyerno, estudyante. Gumagastos siya 200-300 euro sa pagkain. Kapag natapos na ang pag-aaral, matatapos na rin ang visa. Kaya lang, karamihan, isang malinaw na paraan para makahanap ng trabaho dito. Ayaw kong maghanap ng trabaho kahit na wala ng ibang trabaho dito. Kasi may trabaho na ako. Sa iyong kita, makakahanap ka ng bansa na may katulad na klima. Humigit kumulang 3 beses mas mura. Malamang Kaibigan, meron ka ba dito? Sobrang swerte ko sa kaklase ko. Narito ang aking kaklase. Siya ay mula sa Russia. Nakatira siya dito. Nagtuturo siya ng Ingles. Sa kabuuan, may mga bagay tayong pwedeng pag-usapan. Kaya't may mga pagkakataon, naglalakad kami sa pool, sa cafeteria, kumakain kami ng euro. At ang ibang mga estudyante to, nakikipag-usap ka ba sa kanila? Well, ganito ang mga estudyante. May tao pumapasok sa cafeteria sa inyo? Pumapasok sila sa cafeteria pero hindi naman kami madalas lumalapit sa kanila. Hindi kami nakikipag-usap. Bakit? Sa tennis, sa table tennis, sa universidad din isang beses sa isang linggo at doon, nakikipag-usap kami. Doon sa cafeteria lumapit tara maging magkaibigan tayo. Ganun din sa feed. Kakain ako ng meatball at magiging magkaibigan tayo. Ayon kay Christina, napakadali lang makapasok sa France. Para sa ilang mga espesyalidad, sapat na ang marunong ng Ingles. At ang bayad sa pag-aaral ay maaaring napakababa, umabot ng 300 euro sa isang taon para sa master's degree. Sa ilalim ng student visa, pinapayagan din ng opisyal na magtrabaho ng hanggang 20 oras sa isang linggo. 300 euro sa isang taon. Ibig sabihin parang ito ay libre, yung 300 euro, ito ay kontribusyon. Para sa buhay estudyante, mga ganun. Insurance, hindi bayad ang mga ito sa pag-aaral. Magkano binabayaran? Nagbabayad ako ng 1,000. 500.
Nakaupo sa dalampasigan, nagtataka si Christina kung bakit may tao sa mga bato. Binigyan niya ako ng pamaypay, niligtas ako mula sa init. Paano ka makakaupo basta-basta sa mga bato hanggang sa masaktan ang likod mo? Ako parang sirada ay naniniwala. Yung tao na yun ay tumingin sa akin na parang hindi masyadong komportable. Hindi ko gusto. Sinisikap kong lumabas sa araw. Walang pamaypay? Hindi ako umalis ng walang pamaypay. Mainit pa rin ako ngayon kahit na araw na ako rin pawis. Kaya pareho sinasabi nila na ito ay hindi normal na init. Sabi nila na hindi dapat ganito. Sinasabi nila na maaari itong maging mainit. Well, 2 linggo, 3 linggo. Mahigit 1 buwan at ang lokal na tao ay naguguluhan na tayo ay pupunta sa pandaigdigang araw. Si Christina ay mula sa Blagoveshchensk. Ito malapit sa China. Ngayon may 8 oras na agwat sa pagitan niya at ng bahay. Sa Europa, nakapunta lang ako sa Espanya noong ika-7 baitang. At mula sa Blagoveshchensk hanggang Europa, sobrang layo. Kahit na ang China ay nasa tabi niya, hindi siya nakapag-adjust doon. Mas komportable sa France. Sa China, pakiramdam ko ay isang unggoy sa circus dahil kapansin-pansin ako. Gusto ng mga tao na hawakan ang boses ko. Gusto nilang ilagay ang kanilang lokal na wheat. Maglakad-lakad tayo sa Nice. Gusto ko ito. Tingnan, naglalaro ang bata sa fountain. Nakaupo ang magulang sa cafe, Notre Dame. Oo, hindi lang ito sa Paris. Madalas marinig na ang Nice ay isang maruming lungsod pero tingnan mo, halimbawa, ang tubig sa paddle, tingnan nyo, ang linis. Sa gitna ng lungsod, maraming mga kawili-wiling bagay pero kadalasang dito ako nag-aayos ng mga pulong. Narito ang fountain ni Apollo. Itinayo ito nung 50s at dito maraming mga nakalantad na bahagi ng katawan, dahilan kung bakit ito nung 70s. Matapos ang protesta ng lokal na residente, inilipat sa mas malayong stadium. Ibinalik sa lugar at ngayon ay hindi na ito nakakaabala. Isipin nyo gaano nagbago ang kaugalian sa Pransya. Ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin habang naglalakad sa Nice ay simula ng pagsasalin ng mga presyo sa iyong pera. Halimbawa, ang tubig sa gitna ng Nice editsyo €2. Ayos lang. Kahapon, ganito ang ininom ko. Walang pinagkaiba sa atin, 10 beses na mas mura. Pero kakahanap ko lang ng isang tindahan, doon ay €1. Ayos na, natuwa ako. Pumasok ako sa lumang simbahan sa Nice. Nagbebenta sila ng mga kandila sa halagang €1. Umiinom ng vodka ang mga turista. Ang totoo, hindi kasing yaman ng Roma o Genoa ang Nice at wala silang labis na pera sa kanilang konstruksyon. Pero gusto nilang magmukhang mayaman, kaya nagdaya sila ng kaunti. Gumamit kami ng technique tinatawag na optical illusion. Narito, mga dingding pininturahan na parang marmol at lahat ng mga dekorasyon gawa sa stuko. Halo ng plaster at durog marmol. Ngunit ang mga Jesuita, yung isang orden ng mga monghe, nagtatayo ng simbahan. Nagdala sila ng mga aral. Gusto kong ipakita isang interesanteng detalye. Tungkol sa kamay, nang basahin ng pari ang serbisyo upang lumikha ng isang mystical effect, idiniin niya ang kanyang paa sa pedal na gumagalaw sa kamay na ito. Ang mga parokyano ay nagulat at mas naging masigasig sa kanilang mga panalangin. Ang mga bintanang ito ay iginuhit. Dahil dati kailangan mong magbayad ng mga buwis para sa mga tunay, dito pwede kang kumain ng sorbetes na may mga pinakakakaibang lasa, lavender, olive, mojito o alimbawa, cactus. Sa tingin ko ito ay peking kasi hindi naman ito matulis. Hindi ko pa ito nakita hindi ito matulis. Cactus. Hindi lahat ng mga nakakatuwang sandali mula sa mga biyahe ay napapasama sa video. Pinopost ko ito sa Instagram at laging updated. Masasabi mo rin mula sa aking Instagram kung saang bansa ako kinukunan ngayon at madalas akong sumasagot sa mensahe kaya mag-subscribe ama, masaya makilala ka. Bilang mga souvenir sa Nice, bumibili ng mga candy huggies pebbles mula sa mga dalampasigan ng Côte d'Azur. Una, sa butik ito sa lumang bayan nalaman kong may nagtatrabaho babae mula sa Moldova. Tara, saan ka galing? Hindi, bata. Kaya sa kababayan mo. Subukan mo, sabihin mo kung anong tingin mo. Aba na, parang bato. Uy, pakinggan. Mo, mas masarap kaysa sa bato. Mas masarap kaysa sa bato, alam ko. Ganyan, magandang kalidad ng bata. May mga kontrobersyal na monumento sa Nice. Tinawag ito ni Natalia na kakilakilabot. Bakit? Nakakatakot. Well, maraming hindi nakakaintindi na ito ay isang monumento kapag nagtatayo ng underground parking. Mga tao na ito ay mga konstruksyon. Bigyan mo kami ng iyong kwento habang naglalakad kami sa brothel. Oo,
Alam ko kung paano ko kayo may hikayat. Si Natalia tour guide at sa daan, madalas niya akong pinapahinto para ipakita ang interesting bagay. Sa bahay na ito, halimbawa namatay ang violinist na si Paganini, siya ay isang Ukrainiana nag-asawa ng isang Pranses na nasa Ukraine sa mga business trip at sa Nice sa loob ng 16 na taon na. Ngayon, napakaraming residente mula sa Ukraine. Hindi. 5,000 tao. Sa kabuuan sa slogan ng baybayin, mula sa Vinton hanggang Cam 14,000, isang numero. Ito ay isa sa mga malilit na plaza. Dito, medyo nakatago mula sa mga pangunahing kalye. Ang mga bahay aliwan sa Pransya ay pinahintulutan hanggang 1946. Buhay pa rin ang propesyon na ito hanggang ngayon ay naitalaga pa rin sa iba't ibang mga bahagi. Ito ang naging lugar sa isa sa mga pampublikong karapatan. At makikita mo ang sign na may nakasulat na Interna Meliora nangangahulugang sa loob ng isang pulubi. Ang industriya ng pagbebenta ng pag-ibig sa Nice ay parang orasan at ang mga prostitute ay hinati ang mga lugar ayon sa bansang pinagmulan. Kasi kung aalis ka ng sobrang late sa gabi sa ospital, ang mga night butterflies, nagkakasama sila at ito ay talagang post-Soviet na espasyo. Sa paligid ng paliparan, Latino, nandun sila sa ibang kalye at iba pa. Hindi ko masasabing lahat ng mga babaeng ito ay mga prostitute, pero sa gabi, napakarami nila sa tabi ng daan. Lumipat si Svetlana sa Europa mula sa Tajikistan noong 1996. Una, nanirahan siya ng 3 linggo sa Strasbourg pero hindi niya nagustuhan ang klima, pero sa tingin niya ang Nice ang pinakaangkop. Ruso kumatok, bumangon ka, aking magulang at Ruso. Wala akong makuha, bawat sulok. Nandito tayo sa lumang bayan. Nandito tayo sa paboritong plaza ng mga pigeon. Sinasabi ni Svetlana na ang mga Russian ay dumating dito sa malaking bilang lamang pagkatapos ng taong 2000 at kulang siya sa pakikipag-usap, halos walang internet at sa Russian wala ring telebisyon, radyo o pahayagan. Isang library lang ang may mga Russian na libro at nagbubukas lang ito ng 1 oras sa isang linggo. Dumating ako sa library. Sarado ang library. May anunsyo na bukas ito Miyerkules 12:01. Tapos na, hindi na kailangan pang magtrabaho ng mas madalas. Lahat ng mga kaibigan na nasa paligid natin. Mix, Hernizia, Georgia, Talipistan, Uzbekistan, Ukraine, na kaya kong mapanatili ang lahat ng aking mga kaibigan mula sa Ukraine at gusto nilang makipag-usap sa akin. Kaya wala tayo nito. Napakabuti ng aming ugnayan, pag-unawa at pagmamahal. Lahat ng ito ay nananatili at lahat ng nangyayari. Sa political arena mananatili dun. Ukrainiana Asya tumangging ituloy ang interview, walang bandila ng Ukraine. Kaya't sandali tayong huminto. Tama, nagre-record tayo. Wala namang bandila na nakasabit sa likuran namin. Matagal itong nakabitin doon. At sa aming mga kaganapang pangkawanggawa. Nakikita ko sa Lazurke ang mga bandila ng Ukraine. At nagkaroon ng higit pa, merong higit pa. Doon sa ibaba ay may malaking bahay nakasabit ang bandila. Pero sa hindi malamang dahilan, inalis ito. Tinanggal din namin, may isang tao na naghanap sa akin dito dahil sa bandila. May isang tao na naghanap sa akin dito dahil sa bandila. Paano siya naghanap? May isang batang lalaki na nakatira dito malapit. Gusto niyang makilala ako at parang nakita niya ako saan man, tapos nahulaan niya sa bandila na dito talaga ako nakatira. O nakita niya ako at pumunta sa ilalim ng bahay. Sinabi niyang naintindihan niya sa bandila at natakot ako sa parehong sandali, kinuha ko ang bandila. Bakit ka natakot? Well, kasi hindi ko siya nagustuhan. At ang ganitong pagkakakilala ay nakakatakot din, sobrang creepy. Siya nga pala, may mga ganito. Mga tao. Anong gusto mo? Sinasabi nila, grabe, may digmaan tayo. At ikaw ay nasa ganitong villa. Hindi. Walang sino man ang sumusulat sa akin ng ganyan. Siguro kasi hindi pa masyadong marami ang mga tagasunod ko. Pero walang sino man sa mga kakilala ko ang nagsabi sa akin ng ganyan. Sa kabaliktaran, lahat ay masaya at malamang. Dahil kasi hindi ko naman nakakalimutan ang Ukraine. Kasi araw-araw may ginagawa kami. Tungkol sa mga gawaing pangkawanggawa. Naiintindihan ko na kahit dito, makakapagbigay ako ng mas malaking tulong. Tulad ng lahat ng ibang Ukrainians, binago ng digmaan ang buong buhay ni Asya, pero kinuha niya ang sarili niya at tumutulong sa iba niyang mga kababayan, nagbibigay ng mga uri ng psychological consultations. Nagtatrabaho ako sa isang seryosong trabaho. At nang magdigmaan kaming katrabaho ko, nag-umpisa kaming mag-volunteer sa paghahanap ng metal para sa mga hedgehog, pagbili ng mga bulletproof vests at medisina, well, sa lahat talaga. Sa telepono 24/7 at ang aking ginagawa. Itong coaching expert at tumutulong na propesyon, ito ay naging karagdagan lang.
Ginawa ko lang to sa pamamagitan ng word of mouth. At nang magsimula ang digmaan, syempre, hindi ako tumanggap ng pera mula sa aking mga kliyente. O kaya, well, minimum lang kung ano ang kaya. At nang magsimula ang digmaan, muling nahulog sa puot sa ang pagnanais na sumpain ng kaaway, ang pagnanais ng pinakamasama, anumang pinakamasama ang maaring hilingin sa kaaway. Pagkawasak, trahedya, pagkawala. Ang ilan, ang kanilang komportabling buhay ay nawasak, ay isang nakakatakot na pagdurusa. Ang pagdurusa ay nararanasan ng bawat Ukrainian. Nag-iiba-iba lang ito sa lalim. At naiintindihan ko sila ay di dapat sisihin. Ngunit oras na para kontrolin nangyayari sa kanila. Ito ang hindi pagkasa ngayon at bumalik sa neutral na emosyon para hindi masayang ang buhay nila at hindi pa ito lalong lumala. Ito responsibilidad ng tao. Ito ginagawa ko ngayon dahil kamakailan ay umalis ako sa trabaho pero hindi ko magtrabaho sobrang malayo mula sa Ukraine. Ang lokal na komunidad ng Ukraine ay nagsasagawa ng maraming kaganapan at aksyon kung saan nag-iipon sila ng pera para sa Ukraine. Mayroon pa kaming aralin sa Ukrainian vocal dito dahil may nakatira sa hangganan. Isang napakagandang soprano Ukrainian nakatira sa Italia ang umaawit sa opera. At ang aralin ay mahal ng malaking halaga ng pera. Nakalikom kami ng halaga, binili ang sasakyan para sa unahan. Isang encephalograph, binocular, isang thermal imager. Nandito ba lahat ng ito sa inyong maliit na rehiyon o sa Lazurke? Lahat ito, hindi ko alam, hindi ko maipaliwanag. Lahat ito ay tungkol sa Monaco. Sa silid, ang mga Ukrainian na voluntaryo ay nag-ipon sa pagbebenta ng tasa at leaflets. Narito ang aming mga tasa na in-order mula sa Denmark at dinala sa amin. At ibinenta namin sila. Ito ay pinakamalit na lote, nasa 50 euro. Ang halaga, ibinenta namin sila. Akong status hindi refugee kundi pansamantalang proteksyon. Ito, nagbibigay sa akin karapatan magtrabaho dito. Hindi kailangan work visa. Ito ay... Napakadaling gawing simple ang ilang mga bureaucratic na bagay. Kahit na sa kabuuan ay okay naman, lahat nandito. Gusto mo, ikaw, ipinakita sa akin ang mga antidepressant sa bahay? Ayoko sanang ipakita. Ako lang ba o paano ka nakarating sa ganitong sitwasyon? Oh, nakarating na ako dito. Ako ay isang batang babae ng buhay. Lahat ay nag-ipon kay Nastya dahil sa digmaan. Tumakas muli, pagkawala ng negosyo at pag-aangkop sa ibang bansa. Isang panahon, umiyak siya araw-araw. Sa isang punto, tinanong ng leader, ano ang nangyayari sa akin? Napansin niya, nagalit lang ako, nagkaroon ako ng hysterics. Pinilit ni Natalia na dalhin si Nastya sa psychologist kung saan binigyan siya ng malalakas na antidepressant. Minsan naglalakad ako at ngumingiti. Tinanong ako, bakit ka ngumingiti? Hindi ko maipaliwanag, hindi ko alam. Ito ay isang hindi makatwirang pag-uugali. Walang dumating na bisita kay Nastya mula sa Ukraine. Hindi sila makaalis. May tatay ako at nakababatang kapatid na kasing edad. Hindi sila makaalis sa Ukraine. Umaasa ako na ang aking ina ay pumunta dito upang bisitahin sa kanyang bakasyon. Pero ang nanay ko ay nagkaroon ng stroke bago sumiklab ang digmaan. At ngayon hindi siya kayang makapuntasan. Pero umaasa ako na kahit papaano ay makakapunta siya dito. Dahil mukhang dito siya mananatili ng matagal. Sa ilalim ng bintana niya may mga tennis court at isang sinehan pelikula nasa Pranses at hindi pumapasok si Nastya. At ito ang package, may larawan na kanyang iginuhit noong nasa Ukraine pa siya. Dumating ito. Pagkatapos ilang buwan, ito ang mga gawa ko, mula sa Kharkiv. At may ilang bagay na naiguhit ko na dito. Pero dito sa folder na ito ang mga dumating. Balak kong ibenta ang mga gawain ito. Bago ang digmaan, iginuhit ko ang batang babae na ito na hindi ko pa natatapos. Ito ang paborito. Kung Kharkiv, ito ang Popasnaya. Sa Luhansk Oblast. Well, sa ngayon, galing ako sa Popasnaya hanggang 18 taong gulang, nakatira ako doon. Ito ang sentro ng lungsod. Sa tingin ko, matatapos ko ito sa lalong madaling panahon dahil bakasyon, bago ang digmaan. Umupo lang ako at ikinuhit ang Dove of Peace. Pag-ibig at mga bagay na hindi maganda. sa kabila ng digmaan sa Ukraine at mga parusa, hindi pinipigilan ng mga estudyanteng Ruso sa France. Sa kabaligtaran, nagbigay sila ng tulong, makatagpo ng mga problema. Posibleng magbigay ng makakuha ng kaunting tulong pinansyal sa simula dahil na-block ang mga card ng mga tao at wala ng paraan para makapagbayad. At sinabi rin nila na nauunawaan namin na ito, hindi sa'yo, ikaw na. Binigyan kayo ng pera. Well, posible itong makuha. Magkano? Hindi ko nakuha pero sa tingin ko siguro mga 500 euro. Pumunta ako sa hotel na ito sa tabing dagat ng Nice para magnostalgia dahil ilang taon na ang nakalipas, tumira ako sa isang apartment na ang mga bintana ay nakaharap mismo dito. Noong pagkakataon, 5 taon nakalipas, tira ako sa likod ng Hotel Negresco.
Sa loob ng isang buwan, nagrenta kami ng studio sa halagang €700. Sa tingin ko, mas mahal na ngayon, nagkakahalaga na siya. Talagang parang muscle memory, o parang umuuwi. Kung ako ay nahihikayat na umuwi kahit mula sa napakagandang lugar tulad ng Azure, ang mga kaibigan na matagal nang nakatira dito ay hindi na kayang umalis at itinuturing itong kanilang tahanan. Siyempre Moldova, pagkatapos ng ilang panahon, nagsisimula kang makaramdam ng kakulangan. Gusto kong pumunta lalo na kay Sanja sa Chisinau maglakad-lakad, sa mga lumang lugar, sa mga paborito kong parke. I'll be honest, kasi matagal na kaming umalis, hindi na kami makaalis. Alam mo, kahit papano nakaalis na ako sa ugali nito, hindi naman ako masyadong nahihikayat, sabihin na natin ganun. At iyon ay, tapos na ako. Gusto ko nang bumalik sa loob ng isang linggo, palagi na akong umuwi. Sanay sa nakuha ko ang pinakamahigpit na checkpoint. Sa lahat ng mga checkpoint na mga pinuntahan ko ngayong taon, nakapunta ako sa mga 8 bansa. At sa lahat ng mga bansang iyon, nagdala ako ng cream, sunscreen. Napakasimboliko nito dahil dito sa Nice. Dito ako unang nasunog ngayong taon. Sa bawat pag-alis, ang bawat pangalawang tao ay ipinapadala para sa karagdagang inspeksyon, kung saan ang lahat ng aking kagamitan ay sinuri ng mabuti. Hindi ako nagdadala ng mga pimple, kaya't umuwi lang ako na may dalang maraming magagandang video materials. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube at Instagram at panoorin ang mga malalaking episode sa channel ni Vova Karmanov tuwing umaga ng Sabado. Bye!